Hello po mga kamatyas, kamusta po kayo? Medyo may boses-boses na ako ngayon pero talagang masakit pa rin ang lalamunan ko. Hindi ko mahaklet, hindi ko malakasan kasi parang masikip pa rin talaga, maga yung ating voice box. Pero nagagamot naman na. Ayan, ngayon po ay may lumalaganap na malakas na tournament, no? Round robin ito sa Uzbekistan. Kung tawagin ay Uzces Cup, no, na kung saan talagang sinadyang sponsoran ng gobyerno nila ang tournament na ito para maka-invite ng mga malalakas na players, para mabatak at mapalakas lalo ang Uzbekistan chess team na sa pangunguna ni Nodirbek Abdusattorov, no? At isa sa mga naimbitahan sila Eric Gaisi, Pragnananda. Ayan, i-analyze po natin especially yung mga nasa top sa standing, no, sila Pragnananda and Abdusattorov. Yan po ang pag-aaralan natin, 2 games. At pipilitin po natin, no, awa tulong ng Diyos, makakaraos din tayo. Okay po mga kamatyas. At bago tayo magsimula ay siyempre sagutan muna natin yung ating daily puzzles na palagi ang ah, iniiwan sa ating mga uploads. So bago natin nasimulan ang laro between Pragnananda and Vokidov, ito po yon mga kamatyas. Ayan yung iniwan natin kung matatandaan nyo sa ating last upload. And congratulations sa mga nakakita ng tamang sagot. Ayun, sacrifice the rook, sabi ni Check. Katam Chess. Ayan, kailangan capturein lahat yon ha, kasi kung Queen A3 check muna without Rook takes C8, makaka Knight E7. So kailangan pong capturein yung Knight para only move ay Queen C5 ka-capturein lang and White is winning. Okay po, klarong-klaro ito, no? Sa end part po ng ating video ang shoutout natin. At ito yung kahapon sana pero laktawan na natin kasi June 23 na ngayon. So dito po tayo mag-concentrate. It's white to play. Ano kaya uli ang pinakamagandang birada na ginawa dito ng white, no? Binira na, maganda pa ang tirada. Kaya ang tawag natin ay birada. Okay po mga kamatyas. Ay, hindi ako makasigaw. Hindi ako makalakas ang boses eh. At sige po ha, iwanan na natin yan at magsimula na tayong mag-aral sa matindihang laban Pragnananda, no? Umakyat yata ito o umaakyat sa number 5 to number 4 spots sa standard long game rating, live rating. Nag C4 at nag Knight F6 si Vokidov, Knight C3, English opening ang pinasok, nag G3, Bishop B4, kung tawagin po ito ay Smyslov system. Nag E4, yan, para maiwasan ang pag D5 ng black. Pag nagka-break kasi yan dyan, luluwag, tapos ang ganda pa ng diagonal bishop, kaya pinigilan. At dito nag D6 lang si Vokidov, kasi po kung ang gagawin ay kakapturin yung knight at maghahangad na kuhanin yung isang pawn, may queen D5 o kaya may queen G4, yan ang matindi, no? Damaging kagad sa king side. Obligado namang iiwas yung knight para isang pyesa yan eh. Yun nga lang, may kagat sa G7, medyo mabigat po yan mga kamatyas. Okay? Kaya hindi po marapat na pasukin ang linya na yan. At dito ay nag D6 lamang at buhayin na lang ang development ng light square bishop. At dito nag D3, ayan, para hindi na makapture yung pawn pagka-capture sa knight. At nag knight C6, nag H3. Yan naman po ang bagong tira na wala sa aklat mga kamatyas. Dahil ang old line na palagian ay Bishop D2. Okay, para kung just in case capturing ng knight, bishop ang pangka-capture at hindi magkakaroon ng double pawn. Nag H3, nag A6 muna pagka mga ganito po, no? Nakakakita ako ng chances na po pwedeng bumigay ng o magbitaw ng B5 para i-pressure ang C4. Knight GE2, ayan, para naman may kahalili na yung knight. Kung capturein man ang knight ay may kahalili, hindi madodouble pawn pa rin. Nag B5 na nga mga kamatyas. Gusto kagad manggulo dito ni Vokidov at nag Bishop G2 lang. Rook B8, nag castling at nag Bishop C5. Talagang bukod sa center control ay talagang hinahabol ng bishop ang king. At nag Rook P1, mukhang balak mag A3, B4, sasabayan ni Prag sa queen side at nag castling pero nag King H2. Pagka ganito pong nag King H2, ang malakas dyan ay mag F4 na at wala na pong bishop na nakatutok sa king. Diba? Lunok lang ako ha. Masakit pa rin talaga. Ayan. Pero hindi na ganun kasakit katulad nung
narinig nyo ko, no? Talagang baradong-barado boses ko nun eh. Ngayon po, nag-H6, ayan, para walang bishop to G5. Nag-F4, ayan. So, yan talaga yan. Pag F4, ang tendency niyan, gagapang ng atake yan sa king side, mamemressure yan. Capture na sa C4 para ma-open na kahit papaano yung B-file, capture, knight D4. Dito ang hinahabol ni Vokidov ay bago pa maka-atake si Prag sa king side, makagawa muna siya ng mga gulo-gulo na mabilis na pressure na pwedeng i-apply. Ayan na po, nag-F5. Ang tendency ng F5, ito po kasunod yan, mag-G4, knight G3, tapos gapang ng atake sa king side. So dito nag-A5, okay, para magbi-bishop A6, mga ganun-ganon. Later on, nag-G4 na, bishop A6 at nag-B3. So gusto lang dito ni Prag, relax lang, stay solid hanggat maaari. At ito pa rin ang nakikita kung paparating yung gapang ng knight G3 din, G5, mga ganung atake sa king side. Nag-C6 to protect the D5, or gusto dito ni Vokidov na talagang totally ibang basag yan sa gitna. Nag-knight to G3 na, knight H7, ayan. Asap yan. Kasi po, imagine niyo kung makapag G5 ang puti, kakapturein and then capture. Nako, semi-sugswang na po dito ang black kasi pwedeng sundan pa ng knight H5 hanggang sa i-exchange sa knight. Tapos papasok ang queen. Napaka-dangerous. Kaya kailangan po ni Vokidov talaga na pigilan yung G5 square eh. So nag-knight H5 dito. Knight H5. Gusto mag-F6. Nag-G6 naman dito. Hindi na talaga mapalagay si Vokidov. Nasasagwaan na siya sa paparating na patira ng G6. Yun nga lang po, hindi gusto ng computer. Bakit ganyan ginawa mo? Sakit. Sakit tuloy. Ay, ako. Hindi ako pwede matawa. Pag naipon yung hangin, parang binupunit yung lalamunan ko. Ay, nako talaga. Pag tinamaan talaga ng virus, ano? Okay, G6. Ayaw ng computer engine yan. Ang gusto ay A4 na. A4, kumbaga, i-divert. Ilihis ang isip ng puti sa swabing gagawin niya sa king side. A4 daw ang tira. Oh. Pero, ito po ginawa mga kamatsas. Nag-G6 dito si Vokidov. At ayun, pakiguess nyo po ang napakatamang desisyon na ginawa ni Prag na siguro ikinagulat ni Vokidov. Meron na palang ganun. Sige po mga kamatsas, sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Okay, maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. Pasensya na po kayo kasi yung dalawang palikpik ng pangako rito, yung ilalim. May kulani, papasakit. Pasensya na po kayo ha. Pasintabi sa mga kumakain. Sakit yung gilid ng yung mga gilid-gilid nito. Okay. So pag G6 atake sa knight, ito po ang ginawa. Bishop takes H6. Good move. Napakaganda ng ginawa dito ni Prag at nagustuhan ng computer engine. At kinapture ni Vokidov na sa pag-aakala niya na dalawang pyesa ang kapalit ng isang toning nakatrep lamang. Yun nga lang po, ito ang silent deep move G5. Nakita pa yan ni Pragnananda. Sa akin po ha, wala na sa isip ko itong G5. Ang hirap makita niyan. Ang tinitignan ko lang dito is capture or simply G takes H5. Tipong may mga Queen G4 na paparating. Yung nga lang, magkiking H8 na po doon ng black eh. Para kung mag Queen G4, sasalubungin ng tore, di ba? Pero dito, G5 mga kamatsas. Napakalupites ng G5, antindi. At nag-king H8. Bakit ano meron kung capturein para mas maliwanag po kagapang ng Queen takes H5. Tapos halimbawa, hindi pala pwedeng gumanon. May Queen G4 check, diretso Queen G7 matchas. So, kung gaganon naman, check Queen G7 matchas. Obos talaga. Obos tawi talaga, hindi pwede. So, balik po tayo sa King H8, Queen H5, Rook G8, at nag G6, ayun.
Capture at nag-rook p7 para yung binigay na lang. Kasi po, kung igagalaw ang knight, halimbawa kung ilagay dyan sa f6, kakapturin lang po yan. At kapag kinapture, ay napakaraming tira, matchas. Ayan. Ito, winning din. Pero iba yung bishop f8, matchas na. Balik tayo mga kamatchas. At dito ay nag-rook p7, suporta sa knight sa h7. Nag-rook f7, ayan. Okay, pamuwersa, takes, at nag-rook g7, at dito nag-rook f1. Grabe, kalalim na rin talaga ni Prag, no? Napakaganda ng mga diskarte. Marunong na rin siya magpahinog talaga, mga kamatchas. So, ayun yung paparating, oh. Nag-queen f8, binarhan para di makapush, and kinapture na. Persado king takes. Kasi po kung queen, mag-f8 queen yan. So, di makakapalag yung knight na kapin. Kaya king ang talagang pang-capture. At ito pa, isang mabigat na nakita. Napakatindi talaga, grabe para sa akin. Simple but brilliant h4. Excellent move. Grabe po yung h4. Yan ang number 1 move ng computer engine. Ano po idea ng h4? So, nagbabalak siguro mag bishop h3. Tapos rook g1. Mga ganun. Grabe, no? So, nag bishop 2 c8. Inabangan kung mag bishop h3. May pang-abang na. Sinalubong pa rin. Kinapture, but then rook g1 check. King f6 at dito ay ayun, rook g8. Grabe, perfect, accurate move talaga. Kinapture po and queen h6 check. King e7 at nag-rook g7 at dito po ay nag-resign na si Vokidov. Ang ganda ng mga bitaw ni Pragnananda. Grabe, kitang-kita yung lalim ng mga birada niya, mga kamatcha. Sobrang lalim, ano? At sa percentage accuracy, 99.1 accuracy ni Pragnananda. Napakalupay. It's 91.4 si Vokidov. Ito po ay inabot ng 33 moves, ha? 99.1 accuracy. Face-to-face tournament po ito, ha? Harapan, ha? Walang online to. Napakalupites. So ngayon po, i-analyze naman natin ang number 1 player ng Uzbekistan. No, nasa top din po ito. So tingnan natin. Ang kalaban dito ni Abdusattorov ay si Richard Rapport. Ayan, ang second ni former world champion Ding Liren. Very creative player, kaya maganda po yung laban nila. Nag-e4 dito si Abdu at nag-c5 si Sicilian. Knight f3 d6. Nag-d4, open Sicilian, kumapture. At ayun, kala ko magna-Najdorf eh. Nag-classical Sicilian, nag-bishop c4, medyo kakaiba yung approach. Ano? Usually, bishop g5 yung nakikita natin, papunta sa Richard Rouser. At ito po ay Sosin attack na pero nauwi sa Taimanov variation. Bishop e3. Ang gulo nito Scheveningen Sosin mainline. Okay, ang daming transpositions na nabubuksan. Nag-A6, so parang Najdorf na rin. Bishop B3 at nag-Knight A5. Hinabol kagad ni Rapport ang bishop at gusto niya kagad iligpit. At dito nag-F4, nag-Queen C7 at nag-G4. Grabe. Para siyang Keres attack, no? Yung mag-G5, nag-D5 kagad si Rapport at lumalabas na novelty of this game. Wala sa aklat dahil ang palagian dito ay Knight C4, B5 at pangatlo yung H6. Pero dito po ay nag-D5 at kumapture sa D5. Okay. Bishop P4, inatake ang Knight at kumapture lang sa E6. Talagang pinagtatagpas lang ni Abdu. Knight takes bishop. Kumapture, capture, at nag-king F2. Wala bang mga sundot ng check? Aangat lang, no? Kinapture lang ng bishop. Takes, and then nag-rook C1. Chumek, angat lang. At nag-rook D8. Purim-puri ng computer engine. Gustong-gusto yung rook D8, no? Atake muna sa reyna. At nag-queen C2. At kinapture na, capture. Nag-knight D5. Pinalakas yung knight para
maiwasan din yung rook c7 na pasok, mga ganon. Rook e1, ayan na, tinutukan na po ni Abdusattorov yung pawn e6 para ma-pressure. Nag-castling, nag-h4, ayan, para makaiwas din sa mga tactic ang knight takes f4, bishop takes f4, tapos g5, babawiin, yung mga ganun po. So, nag-rook c8, capture, nag-bishop d4, para ayun na nga, i-threat na nga yung pawn. King f7, umangat lang para depensa. So, dito po, halos equal naman, ano, walang ganong kalaking lamang ang puti. Rook e5, nag-knight e7, pupunta yata doon sa g6 or kaya c6 to the ballin. At nag-rook c5, naghamon na. Tinanggap naman po ni Richard Rapport. So lumalabas dito, knight versus bishop. Yun nga lang po, mas aktibo yung king ni Abdusattorov. So ito napakagandang endgame lesson ito. Bagamat equal to mga kamatsas. Pero may nanalo dito. Nagkapisakan to. Nag-G6 para mapigilan yung F5 at hanggat maaari, tingnan nyo po yung pawn structure ni Rapport, kontrang-kontra, kumbaga opposite talaga ng kulay ng bishop ni Abdu. Nag-bishop B6, nag-H5 at kinapture-capture, nag-F5. Ayan, para break-break. Pag kinapture nga naman, mas malapit ang posibilidad na maatake yung H-pawn at lalamang ng isang pawn. Nag-knight e7, hindi pinansin ni Rapport, kinapture-capture, and nag-bishop f2, no? Maagang pagdepensa, nag-knight to d5 para maiwasan din po yung king f4, mga ganon. Nag-bishop to e1, at nag-b6, nag-bishop d2, at nag-b5. Ayan, no? Nakalatag pa rin po sa opposite color ng bishop. Nag-bishop a5, knight a7. Yun lang mga kamatsas. No, na-miss na ni Rapport dito ang accurate move na b4, ang perfect. Kumbaga wag nang pabalikin ng bishop dyan. So pag mag-king d4, knight e7. Kung sakaling capturein ba. Pag kinapture to, king e4 lang kasi pinapatira. Konting pag-aaral lang po sa endgame ha mga kamatsas. May knight f5 check up, bawi din naman pala. Okay, definitely malaking pang equal yan para sa black. So balik po tayo sa knight e7 at nag-king f4 para mag-king g5 at nag-knight c6, nag-bishop c3, nag-a5. Ayan. Another alanganin move ni Rapport. Dapat daw ang tira mga kamatsas ay bishop to d... Ay, hindi, sorry. Tama naman yung bishop c3. Dapat daw ang tira dito ay b4. Ayun. Pero dahil nag-A5, King G5, nagkaroon po ng timing doon sa H5, nag-A4, B4. Yan. Ang mabigat dito kasi mga kamatsas, ang nakikita ko kasi dito, may chance, di ba, yung pag nawala tong H5, magdidire-diretso yan as strong pass pawn. Bakit po? Yung pagpopromotan kasi ng pawn, sakto, shoot sa bishop. Hindi siya opposite color kaya napakalaking delikado nito sa black. Ayan ang nangyari. So bishop dito, matagumpay nga pong nagapang dito ni Abdusattorov. Ayun, talaga grabe. Ayan ang mga binibiling tira mga kamatsas. Capture and then h5. Ayun, oh, grabe. It's a matter of endgame technique. Oh. Kalkulado. Okay, para di mag-progress at nag-knight e6 check. Okay. Ang purpose din yan is to play bishop c1. Excuse me po. So, kaya pala gumanon, gumanon. Ganun ulit. Pag sinabay kasi capture, tapos lalapit yung king. So, na-imagine nyo po, no, pala isipan din. Pero, dito po mga kamatsas, nakita ni Abdusattorov ang perfect move na magbibigay talaga ng clear winning chances for white. Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. At congrats sa mga nakakita. Bishop C1. At dito ay nag-A3, no? Para pag kinapture, ganun. So may, teka muna. Pag kinapture to, baka magpupush dito kagad. Paano kung gumanon? Parang may ganun Sacrifice sabay ganun. May check kuha yun Diba? Anong ginawa dito? Ayun, good move nga.
Perfect move to. Tama yung nakita ko po. So pag kinapture kasi ganun, A2, H8 queen. So di na makakapag A1 queen. At nag A2, ayun. Yun ang perfect. So naka-hold na. Pag kinapture kasi may ganun pong panabay. Kaya kung mag-promote man ng queen, may H8 queen, sukat na sukat ni Abdul Satorov ang napaka-perfect na panukat. Okay, nanalo po si Abdul Satorov, bishop versus knight, no? So mas ano talaga, kumbaga mas lamang ang panalo ng bishop versus knight sa open and semi-open position talaga. Okay, Mark Dvoretsky na endgame book talagang proven and tested yun mga kamatsas, no? So ito po ang kanilang standing, no, bago ko i-shoutout yung mga nakasagot sa ating daily puzzle itong nakaraan. So ayan, no. After round number 1, 2, 3, 4. Ayan, after round number 4, ang leading po ay si Abdul Satorov with 3 points. At pumapangalawa si Pragnananda, tied sila. Erigaisi, nandito 2.5, tied sila ni Magsudlo. Sindarov 2 points, Yakuboev at Nepo. Ayan, si Nepo na imbitahan dito pero medyo inaalat si Nepo, 1.5 points. Chitambaram, Aravin, Richard Rapport at Vokidov ang pinaka nasa huli. Ayan. So sa ngayon po, ito yung pinakamalakas na tournament na nagaganap ngayon. So kung ang question nyo, bakit wala si Magnus Carlsen, hindi po natin alam. Bakit wala si Wesley So? Ayan, madalas ko pong mabasa yan sa comments. Hindi lang po ako minsan nakakapag-react pero nababasa ko yung inyong mga comments. Ayan. So, abangan po natin yung mga magaganap, no? Actually, ongoing po ngayon para Magsudlo versus Pragnananda, Nepo versus Yakuboev, Abdul Satorov kalaban si Chitambaram, at Erigaisi kalaban si Vokidov, at Richard Rapport versus Sindarov. So, abangan po natin ang magiging resulta. At ito na po yung shoutout natin at sa unang-unang nag-chat sa ating video na si Jeric Villanueva, shoutout sa iyo. Napakabilis mong mag-comment. And maraming salamat sa mga nagsasabi po ng get well soon ha. Oo, medyo nagkakaboses-boses na ako. Hindi ko lang pumapuwersa ng volume talaga. Lagi ako nauubo. Pinipigilan ko lang kanina. Ay nako, nahatching din ako pero pinipigilan ko eh. Arnold Dinoy Corbeta, shoutout sa iyo. Kent Villarin, ayan, shoutout sa iyo. Kay Cedric Pabiana, shoutout. Maraming salamat sa mga nagme-message ng get well soon. Maraming salamat po. Molier Aguirre. Okay, and kay Rodolfo De Leon. Okay, shout out po. So hanggang dito muna mga kamatsasa. Maraming salamat po. At kay NJ DJ. Ayan, thank you so much sa palaging pagsuporta. So abang po kayo. Sisikapin ko po na makaka-recover naman ito mga kamatsas. At papasada pa rin tayo ng mga updates. Ngayon nga lang di ko mapuwersa kasi talagang parang mapupunit pag pinuwersa ko. Di rin ako makasigaw ng blunderations. Sakit. Maraming salamat po mga kamatsasa. Humingi ako ng pasensya. Pero sana ay mapagtyagaan nyo muna yung aking munting paglilingkod na ito na mahatiran kayo ng mga analysis, updates galing sa iba't ibang updates ng chess sa buong mundo. Maraming salamat po. Kita-kits.